Alert, all signs. Okay, ito po yung timeless gabay ninyo. So, itong timeless gabay is general reading to. Pero, depende ko anong masasagap. Pwedeng may masagap sa love life mo, pwedeng may masagap sa career mo. Okay? So, yan. Tingnan na natin. At ito ay timeless reading din naman. Kung kailan makarating sa inyo, hindi po nag-e-expire. Yung mga readings ko dito sa page ko, channel ko, lahat mga readings ko dito ay timeless. As long as nakarating po sa inyo itong aking reading. And, yung mga energies dito, minsan energy mo, minsan energy ng taong um, involved dito sa sitwasyon mo or kakonect. Okay? At hindi ko rin po kontrolado yung mga energies dito. Baka sasabihin ng iba, tapos na sa akin yan, nangyari na yan. Of course, hindi naman po ito personal reading. And hindi ito accurately mag-fit sa lahat ng mga istorya ng buhay ninyo. Okay? Sa iba pwedeng past, yung iba present pa lang, or sa kasalukuyan nangyayari, or yung iba baka mangyayari pa lang. Okay? And thank you by the way sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. I'm truly grateful. Malaking tulong po yung inyong mga pag-like, pag-follow, pag-subscribe, mga shares, comments, pag-join ng membership, pag-join ng pag-avail ng subscription, pag-avail ng mga private readings, at yung mga hindi nag-i-skip ng ating mga ads or commercials sa ating mga readings. And para naman sa mga interesado sa private reading, kahit na magsipag-comment kayo dyan, hindi po ako sumasagot kasi sinasabi ko naman yung instruction na kayo po yung magsadya. Kayo po yung directly mag-message sa aking official FB page. At yung mga details, andyan po sa screen, nasa description or nasa pinakadulo nitong ating video. Okay? And pagpasensya nyo na yung kuko ko dear, mga dear, kasi ang aking kuko ay tsaka dahil hindi pa ako nakapaglinis, hindi pa ako nakapunta sa salon. Busy po ako. Okay? So, start tayo kay baka tignan nyo rin yung mga timestamps para makalipat-lipat kayo sa mga signs kung malalagyan ko ng stamp. At if ever nawala, di hanapin nyo na lang. Basta, dito yung guide, no? Yung mga sign. So, simulan tayo kay Aries. Let's see. Aries. Ano ba yung energies? So, ito yung gabay ninyo for the next 7 days. Timeless gabay. Next 7 days. Diba? Kahit kailan petsa dumating sa'yo to. O, yung mga 7 araw na yun. Okay, Aries. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Three of Cups, Moon, and Winter Solstice. So there is a strong Pisces energy and a strong Cancer energy here, Aries. And there is something about timing, which is a year or more. So meron ditong sinasabi na tying up loose ends. It means pagkakaroon ng mga closure, pagkakaayos, endings, solutions to a specific problem or situation. Something na magpapakonfirm, bibigay sa iyo ng kasagutan, like mabavalidate. Ayan, meron ditong something mabavalidate, and it also indicates na pwedeng feelings yun. There is also an energy ng hibernation, like matagal na pagiging inactive, pagpapahinga, no? A period ng rest, maybe. And there's something about winter. Kung may winter dyan sa lugar ninyo, or yung mga panahon na yun, anumang month yung winter na yan. There is, a celebration coming up. Oo, there is a celebration or, socializing, gatherings. There is also, something about sa mga kaibigan mo. So, pwedeng may mga dito, parties, events, sa mga ganap-ganap, wherein pwedeng may makikipag, may mga mamimit kang people, makikipag-socialize ka, it could be reunions, or pwedeng talagang, lang, yung party, night out, di ko alam eh.
Pero definitely, merong mga happenings dito, good times. Yes, may mga pagkikita-kita. Ayan. At meron kang mga makakasamang ibang tao. Okay, whether this is, recreation or pwede namang it's related sa, business mo or trabaho mo. Or friendship, family affairs or friendship. Yung mga, ano ba tawag dun? Yung mga pagbabanding nyo ng mga tropa mo. Okay? And the moon card is about something na parang nakatago or unsure or mysterious para sa'yo, Aries. Something that is hidden. But the moon is also about illusions. So, pwedeng mga illusions or fantasies. Pero it could be about emotions din kasi. Pwede rin naman ito yung mga anxiety mo, fear mo. Basta meron ditong something na natatakpan na hindi pa totally visible or obvious sa ngayon, which is pwede ring sooner or later mabibigyan ng clarity or alam mo yun, lilitaw, susulpot or ma-expose yan. So, yan, nabanggit ko yung mga signs, no? So, may strong energy ng Cancer and Pisces. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung magiging timeless gabay mo for the next 7 days. Kung kailan man makarating ito sa'yo, hindi naman ito yung mag-e-expire. Basta yung next 7 days, kahit na anong petsa pa sumulpot sa'yo itong reading na to. Okay? Panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo. Interesado ka sa private reading ko, pati na rin yung mga nakasulat sa description. Yung mga energy dito, pwedeng energy mo, yung energy ng person na nakakadil mo or mga taong nakakadil mo. Okay? Pwedeng past, present, or future energies to. Knight of Coins. So, there is Virgo energy, Gemini energy, and Leo energy. Oh. So, meron ditong something like pagtitipid. Pagiging practical, Taurus. Something na pinaghirapan or paghihirapan, pagtatrabahuan. Pagiging responsable. Yes, yung pagiging adult or matured pagdating sa mga gawain, sa mga responsibilities. Or dapat save mo yung energy mo, ewan ko. Basta meron ditong something na dapat i-conserve mo titipirin mo si-save mo. Energy mo man yan o resources mo o pera. Okay? So, nakikita ko dito is definitely meron kang mga kailangan i-adjust, baguhin. May mga kailangan remedyohan. Nakikita ko rin possible na merong mga pakikipag-ayos pagdating sa mga connections, sa romantic man yan, sa family, sa friendship, etc. Merong mga nagre-regenerate na mga relationship or connection dito. Pwede rin magkaroon ng pagbabalik. Etong pagbabalik na to, basta meron something na mare-renew, mare-repair. So, whether relationship yan or hindi, something na may kinalaman sa possible na relationship kasi may sinasabi. Pero hindi always romantic. Pwede romantic sa iba, pwedeng sa iba hindi. Basta meron ditong comeback, pagbabalik, pakikipag-ayos, mga bagay na mareremedyohan pa. Maisasalba, maisisave, maaayos. Or pwede rin may pag-move on, paglilipat, getting over it, no? And Strength card, pero baliktad siya Energy na nagdududa, pinagdududahan mo ba sarili mo or pinagdududahan ka ba netong person na to o pinagdududahan mo siya? Energy ng pagiging weak.
Pwedeng ano to, pwedeng hindi, pag sinabi nating weak, pwedeng mahina, hindi malakas ang loob niya, or pwedeng marupok sa mga temptation. Marami kasing meaning yung weakness eh, pero depende na sa inyo. Pero pwedeng ikaw yan or yung tao nakaka-deal mo. Pero nakikita ko kasi dito is mababa yung kumpiyansa sa sarili. So, ano, yun. Kulang ba? Kulang ng confidence. Okay? Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, and Cross Watchers. This will be your timeless gabay for the next 7 days. Kaya, kahit kailan ito makarating sa'yo, hindi ito mag-expire. Kasi timeless nga. So, yun, pwedeng doon ka palang bibilang ng 7 days. Para sa iba, nagdaan na. Para sa iba, nangyayari pa lang. Para sa iba, mangyayari pa lang. It could be energy mo, energy ng person na nakakadil mo. Okay. Mga interesado sa private reading ko, panoorin nyo na lang yung intro, pinaka-umpisa or pinaka-dulo or yung mga nakasulat sa description. Okay, merong water sign which is Cancer, meron ding Gemini energy or Capricorn energy. Oh, Magician. Ang ganda. At Wheel of Fortune, Gemini. So, nakikita ko dito is mukhang meron kang bagong sisimulan or transformation na gagawin sa sarili mo, sa buhay mo, sa career mo, sa negosyo mo, etc. Ang nakikita ko dito is naandun yung ano eh. Nasa sa'yo yung magic to create, to manifest your desires. Kung ano yung mangyari, gusto mo mangyari, or baguhin sa sarili mo, sa sitwasyon mo. Okay, I can see here a person who is, yes, magaganda yung changes na paparating sa'yo. Dalawang card ng, transformation, tas Wheel of Fortune, magandang changes. So, nakikita ko definitely improvement sa sitwasyon mo. Sa relationship mo yan, sa sitwasyon mo yan, sa career mo man yan, kabuhayan mo, finances mo, whatever applies to you dito sa time ng reading na ito. Meron ding mga cycles dito na maaaring magsimula para sa iyo. So, it could be another chapter of your life, another contract, or whatever, kasi basta may cycles. Okay? So, this time maganda, good karma, good luck. Ito yung perfect time. Ayan, this is a lucky time for you kasi the Wheel of Fortune is upright. Yes, ang ganda. Ang ganda ng kapalaran for sure with the Wheel of Fortune. Kasi ito ay fate, kapalaran. So, maganda yung nakikita kong pagbabago. You have, meron kang malakas na impluensya para baguhin tong magiging outcome mo rito. And there is also inspired action. So, nakikita ko is meron ka talagang gagawin, sisimulan. At ikaw ay magko-concentrate dito sa gusto mong i-create na yan or baguhin. Okay, there's a person here which is Cancer energy that is merong seryosong feelings. This person is for sure this is love or kung dito romantic, this person truly cares about you, Gemini. This person is kind-hearted, understanding, may pagka-intuitive siya, malumanay, gentle, may pagka-artistic din, yes. So, pwedeng attraction or a romantic connection, possibly. Next is Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus signs or Cross Watchers. This will be your timeless gabay for the next 7 days. Hindi ito nag-expire, Cancer, so kahit kailan mo matsyempohan ito, doon ka pala magbibilang ng next 7 days. Sun, Moon, Rising, Venus signs. Hindi ko kontrolado to, pwedeng sa iba tapos na, sa iba mangyayari pa lang, sa iba nangyayari. At yung mga interesado sa private reading ko, pakipanood na lang yung intro, yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo or yung mga nakasulat sa description. Knight of Swords, Gemini energy. King of Swords, Libra. Ace of Wands, Aries, Leo, or Sagittarius energy.
Okay. So, nakikita ko dito is very intense emotion or galit. Matinding nararamdaman na kailangan naghahanap ng outlet na pagbabalingan, pagdidiskitahan, o baka meron ditong mapagbalingan, mapagdiskitahan, or alam mo yung parang naging instrument para lang i-release yung tension or yung mga emotions na yan or galit na yan, whatever, Cancer. At kung yun lang, on a negative note, yun nga, kung love life yan, sagwa na parang ikaw lang yung napagbalingan, parang ganun. Pero pwede rin namang hindi siya love life. Okay? Basta meron ditong dapat may paglagyan kanya ng etong energy na to. O, sa positive note, i-transmute mo itong passion na to, excitement or whatever energy, enthusiasm na meron ka ngayon, Cancer, into something that will be helpful or positive or beneficial for you. Maging productive. Yan. I-transmute mo siya na maging positive. O halimbawa, mainit ulo mo, and kapag mainit ulo mo, gusto mo may ginagawa ka. So, mamimili ka na lang din kung paano mo mapapakinabangan yung energy na yun, which is yung pagkabugnot mo, pagkagalit mo na yun, edi gumawa ka na lang ng something useful dyan. O kasi baka yung iba sa inyo pag nagagalit kayo, ganun, mas marami kayong nagagawa, or basta seryoso kayo, mas napapansin ninyo, instead na mag-focus na lang sa problema ninyo is, baling mo na lang sa trabaho. Pwedeng ganun may pagbabaling So, yun yung nade-detect kong energy. And meron ditong person who is sarcastic, cold, controlling. Yeah, meron ditong ang sagwa ng energy niya, parang, ewan ko, sino to nakakadil mo. Romantic man yan, hindi. Bastos. Oo, may pagka-judgmental, bastos. Ano pa? Oo, may parang energy ng nahaharas or nabubuli. Nabastos, parang ganun may mapang-asar. Oo, lakas ng energy dito nung parang ginagawa niya yun, ng mapang-insulto, mapang-asar. Tapos nambubuli siya. Or meron ditong person na hindi siya seryoso or sincere dun sa sinasabi niya. Or pagiging impulsive kasi Knight of Swords yan baliktad. Yung person na hindi nag-iisip, bara-bara, padalos-dalos ba sa mga decision or action, may pwedeng something about pagiging impulsive sa decision. Yung hindi nag-iisip, nadadala lang ng urge ba. Meron ditong something na nawala sa control. Or person na walang integrity. Meron dito. Manipulative, yes. Manipulative kasi may pagka-bully siya, may pagka-sarcastic siya. Yan. Kung sino man yan, pwedeng si Libra, or si Gemini, or si Aries, Leo, Sagittarius. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. This will be your timeless reading for the next 7 days. Kung kailan mo mapanood ito, pwedeng doon pa lang mag-e-effect yung next 7 days. At hindi ko kontrolado to, pwedeng past, present, future para sa iba. So, mga interesado sa private reading, panoorin nyo na lang yung intro video ko or yung mga nakasulat sa screen or yung pinakadulo. Leo, meron tayo ditong Scorpio energy, meron ding Libra energy dito, and Cancer energy. Okay, so pwedeng may person dito, si Queen of Cups, si Scorpio. At meron, there is a deep connection here. This person is attracted, emotionally invested, whether ikaw yan o yung person na nakakadil mo. Ayan. Yes, meron ditong pag-express ng nararamdaman.
pag-express ng pagkagusto, pagmamahal. Basta this person, ikaw man yan o yung person na nakakadil mo, meron siyang malalim na emotion or feelings dito. I think it's love. Oo. Siguro malalim tama mo sa kanya or malalim tama nito sa'yo. Meron ditong ewan ko, iba dumadaan ba kayo sa period ng depression or dealing with pain, specific pain Oo. Para kayong sumama loob, na broken heart, o hindi naman to always love, pero pwede rin namang iba sa love. Maaring yung iba, you're dealing with loss. Meron bang someone na nawala sa buhay ninyo, umalis sa buhay ninyo, or nakaaway, nagkaroon ng breakup or separation, romantic man po or to hindi, ha? Okay, kasi some of you are dealing with depression, grief, sadness, loss, at pwedeng may mga luha dito. Sobrang sakit sa puso, parang ganun. Sakit sa puso, no? Mahirap pagdaanan, masakit yung pinagdadaanan. Okay, meron din ditong 2 of Cups na baliktad. So, meron ditong unhealthy na attachment daw. Pwedeng obsession, hindi makamove on, umaasa pa rin, pagiging martyr or desperada. Sa situation man ito or sa connection, romantic man yung connection or not. Pero meron talagang codependency dito Parang yung tao na super feeling niya hindi niya kayang mabuhay itong bagay na to. Hindi niya kayang mabuhay nang wala itong tao na to or bagay na to. Parang ganun, matinding attachment niya. Which is nakakalumpo. Yun yung nagiging reason bakit itong tao na to ay nagiging disabled. Kasi nga, matindi yung kanyang attachment. Ayan. So, pwedeng si Cancer yun. Pero meron din kasing Libra and Scorpio. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. This will be your timeless goodbye for the next 7 days. Kung kailan mo man matsempuan tong reading na to, makarating sa iyo. So, interesado sa private reading ko, oh my God! Tignan niyo yung mga nakalagay sa description or sa intro, pinaka-umpisa or pinaka-dulo. Wait lang, pulutin ko lang, Virgo, Mga baramo kumakawala. Excited. Okay. Pwedeng sa iba tapos na to, pwedeng sa iba mangyayari pa lang, or sa iba nangyayari pa lang. Hindi ko kontrolado yan. Pwedeng more energy ng person na nakaka-deal mo dito sa sitwasyon. You have waning moon, you have Queen of Wands, Leo energy, and Magician, which is Gemini energy. Meron ditong binabanggit na timing, Virgo, which is in 3 to 4 weeks daw. And something about sa mga pinaplano mo na dapat yata ayusin, i-revise mo, or i-evaluate mo, re-examine mo, reviewin mo muna siguro tong mga bagay na to, binabalak mo, pinaplano mo. Pwede rin magkaroon ng mga bagong ideas dito, bagong plano. Meron parang may mga mababago or mare-revise. And sinasabihan ka rin na habaan mo pa yung pasensya mo. Siguro may waiting period or maybe may mga challenges wherein kailangan talaga ng patience or effort. May person dito, yan, pwede ngang si Leo or si Gemini. Wow! So mukhang meron kang natcha-charm o may natcha-charm sa'yo dito with the Queen of Wands card. Yes, this person is malakas ang dating, ang appeal sa'yo, or malakas ang appeal mo sa kanya. Definitely, nangangamoy attraction para sa iba. May manifesting with the Magician. Something nga about your plans nagmamanifest si Magician tsaka si Waning Moon.
Pero yun na nga yung pagkaka-attract, pwedeng yun din yung nagma-manifest dito. So, ito ay pwedeng romantic encounter or possible na new relationship, nangangamoy na new relationship. Ang lakas talaga ng energy ng mga plans dito. Dito sa card na to, may mga plano. Dito may plan. Okay. Wow. So, be careful what you wish for. Yung mga iniisip mo, Virgo, kasi pwedeng yun daw yung maa-attract mo dito. Thoughts becoming things. So, importante dito yung magandang mindset, positive mindset. Yung mga iniisip mo. Kasi pwedeng yun yung mabuo rito, mag-manifest. Oo. Something na importante sa mga minamanifest mo or mga pinaplano mong gawin. Okay? Next. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay for the next 7 days. At yung mga interesado sa private reading ko, panoorin nyo na lang yung intro or pinaka-umpisa or pinaka-dulo or yung mga nakasulat sa description. Hindi ko kontrolado yung mga energies na masusagap ng cards. Pwedeng energy mo to, energy ng person na nakaka-deal mo. Pwede rin itong tapos na para sa iba, pwedeng sa iba mangyayari pa lang or nangyayari pa lang, Libra. Empress energy, kaya lang baliktad, ano. So, mga signs na meron dito, you have Scorpio, you have Aries in Taurus. Meron bang na-insecure dito? Oo, kasi parang feeling niya hindi siya enough. Meron ditong something na tinatrato siyang doormat kasi yun din ang tingin niya sa sarili niya. So, Libra, remember na kung binababaan mo yung price tag mo, ganun din ang itatawad sa'yo ng mga person na maa-attract sa buhay mo, kung sino man itong mga nakaka-deal mo na to, romantic man yan or not. So, never, never, never lower your standards or your price tag. Hindi mo kailangan i-sacrifice yung dear, yung mga bagay na yun para lang mahalin ka nila, tanggapin ka nila, irespeto ka nila. You are what you are. Dapat you know your worth. In a relationship, romantic man yan or not, Libra. You are enough. Wag mong tignan yung sarili mo as you are not worthy, not deserving, or hindi ka attractive, or whatever. Basta you are enough, sapat ka, Libra. Yung dapat isiksik mo sa kokote mo. And you need to stand up for what you deserve. Libra, wag kang maging weak. Okay? Itaas mo yung iyong bandera, ang iyong dignidad, ang iyong respeto sa sarili. Dangal, pagmamahal sa sarili. Yung tingin mo sa sarili mo. Kasi pag ikaw mismo, yun yung treatment mo sa sarili mo, yung tingin mo sa sarili mo, asahan mo, you will also attract the same treatment sa mga tao o sa mga makakarelasyon mo. Nakikita nila yan, si Libra naman, ganyan yan eh. Basura lang tingin niya sa sarili niya eh. Di basura din tratuhin ko yan. Babuyin natin yan, ganyan. Alam mo yun, susay no, enough said. Tapos meron ditong, wow, meron ditong opportunity for you, Libra, with the 2 of Wands. So, nakikita ko dito, maging ready ka na. Meron something dito about business or career or kung anumang opportunity ito. At merong options, Libra. Pwedeng hindi lang isa itong opportunity mo. Magbibigyan ka ng chance sa makapamili. Di ba ang bongga? Basta there is something new, maganda, and opportunity paparating sa iyo and options. Not only one. Tapos dito, meron ditong Empress Reverse. Ayan na nga, Libra. Ayan na naman yung nai-insecure ka na naman. Ano ba to? Ba't ba ganyan yung treatment mo sa sarili mo? Pero kung hindi ito about insecurity, this is a blockage. Hindi ka makagawa, hindi ka makapag-focus, hindi ko alam kung bakit hindi ka productive ngayong araw na to at sa mga susunod na araw. Sabi dito, pay attention to your body or your health. Pwedeng napapabayaan. Meron ditong napapabayaan. Pwedeng ikaw na napapabayaan mo yung sarili mo.
Okay, Libra, love you. Lipat na tayo kay Scorpio. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watchers. This will be your timeless gabay for the next 7 days. So, kung kailan man makarating sa iyo ito, timeless reading ito, bilang ka na lang ng 7 days. And if you're interested sa aking mga private reading, panoorin mo na lang yung pinaka-intro, umpisa, or pinaka-dulo, or yung mga nakalagay sa description. Hindi ko kontrolado yung mga energies dito, Scorpio. Yun lang yung masasabi ko sa iyo. Pwedeng ito ay energy mo, energy na tao na nakaka-deal mo. Pwede ring tapos na, pwedeng nangyayari pa lang or paparating pa lang. Okay, merong mga signs dito like Gemini, Aries. Merong energy ng boss or someone who is superior than you, or baka ikaw yan na superior or boss. Something na may kinalaman sa responsibility, sa nasasakupan, sa pagiging leader or padre di pamilya, fatherhood. So, meron eh. Pagiging authority, pagiging in position eh. In position. Sino man tong taong nakapwesto nandoon sa posisyon na yun, siya yung may kapangyarihan dito, siya yung may jurisdiction dito, siya yung nakakasakop dito, siya yung merong pananagutan or responsibility dito. So, it could be a responsibility, malaking responsibilidad na ibibigay sa'yo or kailangan mong gampanan kung ikaw yan. Or maybe, unofficial, kasi parang official, like may position sa gobyerno or ewan ko, sa may something about position eh. Okay. Meron ditong nasa position siya, may power siya, may obligasyon, pero hindi naman siya sumusuporta. Baka nga may mga issue dito about suporta sa anak, sa tatay ng anak niyo, or kung sino man nakapartner ninyo. Basta meron dito eh. Kasi pwedeng iwalay na kayo, or pwedeng single parent ka, or single, yun. You're not living together. Pwedeng naghiwalay na kayo kasi may divorce dito na energy. Excuse me. So, siguro, etong person na to, porque hindi na kayo together, na-divorce na kayo, na-annul na kayo, naghiwalay na kayo, pwedeng hindi niya naginagampanan yung role niya or obligation niya. Especially kung may anak na kayo. So, yun lang. Pwede rin may mga event na makakancel dito. Pwedeng may mga family problems. Yes, ano pa? May urong-sulong na sitwasyon dito. Yung taong nakakadil mo, energy mo to. Pabago-bago. Hindi stable. Now you see me, now you don't, kung tao yan. Pabago-bago isip, hot or cold. Meron din tao ditong walang balak maghintay, magtiis, magtiyaga. Meron ditong tao na parang bigla, basta-basta na lang siyang papasok sa isang bagay na pwedeng hindi niya napag-isipan dahil sa pagiging impulsive niya. Or pwedeng walang preno pagdating sa bunganga or sa iniisip niya, pwedeng judgmental siya. Ayan, whether ikaw yan yung person na nakakadil mo. So, pwedeng si Gemini, si Aries, or yes, Gemini or si Aries. Next is Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. This will be your timeless gabay for the next 7 days. At kung interesado ka sa private reading ko, Sagittarius, panoorin mo na lang yung intro, yung pinaka-umpisa or yung pinaka-dulo or yung mga nakalagay sa description. Hindi ko kontrolado yung mga energies dito. Itong mga makukuha ng cards na energies, pwedeng energy mo, energy ni person na nakakadil mo. Pwedeng tapos na, pwedeng nangyayari pa lang, pwedeng mangyayari pa lang. Okay, meron ditong Taurus energy, Gemini energy, at saka si Capricorn.
Uy, yung mga ano, may energy dito ng buntis or mabubuntis or malapit ng mga anak. Oo. Ito ay bunga ng, ewan ko, there is a toxic energy with the devil card. It could be a toxic relationship. Strings attached. Oh. Codependency. Okay. Ano, oo, yun. Kasi ito ay ano attachment eh. Oo, pwedeng ano, magkakaroon kayo, ewan ko, pwedeng anak sa pag out of wedlock, ewan ko, dala ng pagnanasa, dala ng mga kaanuhan ninyo, kaya kayo nabuntis, pwedeng ganun eh. Pwedeng hindi kasi siya love eh, alam mo yung parang nadala lang sa kamanya kaninyo pareho or sa init ninyo, and then may nabuo, yun, pwedeng ganun. Or merong mga ano dito, mga bagay na mahirap tiisin kahit na alam ninyo, o mga temptation, sabihin na natin. Basta meron dito kang, kung hindi ito about pregnancy, kasi basta itong emphasis about motherhood, pregnancy, pwede rin naman itong pagiging creative, o sabihin na natin may abundance diyan, may marami kang ideas. Basta meron kang maki-create dito with the Empress, baby man niya maki-create mo diyan sa Sagittarius or hindi. Oo, there is pagiging, kumbaga umiiral yung pagiging artistic mo. Oo, and yun yung doon ka magiging successful or productive yan. Diyan sa iyong mga skills na yan, talent mo na yan. Mahilig ka sigurong ano, yan, baka magaling ka sa pag-flower arrangements, mga ganun, decorating, crafts, basta meron something about pagiging artistic, creative, yung mahilig sa pagpapaganda, yung mga, ayun, baka makeup or makeup artist, whatever, yung mga ganun, or may kinalaman sa crafts, arts, fashion, or pwede na naman ibang bagay. No? Basta meron ka ditong, may something na magbubunga with the Empress, malapit na. Okay? Aanihin na yan. Merong i-give birth, makikreate. Oh, mukhang mabibihag ka rito sa Eight of Swords at saka Devil card ha. So mag-ingat ka sa patibong na yan. Mukhang maadi ka dyan, magkakaroon ka ng attachment dyan. Mahirap kumawala pag pinasok mo yan. No? Magkakaroon ka ng matinding obsession or attachment. Yes. Na ikaw mismo yung gumawa niyan para ikaw ay malulong. At ikaw din naman ang mag-aalis sa sarili mo dyan, no? Yan din yung sinasabi dito sa Eight of Swords. Kung natauhan ka na, nahimasmasan ka na, pwede mong tanggalin sarili mo dyan. Pero yun na nga, para ikaw ay mawawala ng control sa sarili mo dito, parang something like na mapaparalyze ka. Maano ka dyan, matali ka dyan. Lalo na, naku, yung kombinasyon niya, Devil card, tsaka Eight of Swords, no? Ayan. So, pwedeng may mga ganun. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo for the next 7 days. Hindi ko kontrolado yung mga energies dito. Pwedeng past, present, or future energies to. Pwedeng energy mo, energy ng person mo. At kung interesado ka sa private reading ko, Capricorn, panoorin mo yung intro or yung pinakaumpisa or pinakadulo or tignan mo yung mga nakasulat sa description. Merong Pisces energy, Moon card, Devil card, Capricorn, tsaka Taurus, Virgo, Capricorn, Ace of Coins. Ang ganda. So, merong offer para sa iyo, Capricorn. Bonggang-bongga with the Ace of Coins. Pwedeng opportunity o pera na paparating sa'yo. Basta an opportunity, nakikita ka, no? Meron ditong itatanim at magbubunga ng maganda. Ayan. So, this could be a beginning ng partnership, a business, a new career. Basta this is, kumbaga, pag-i-invest Meron ka itatanim ngayon. Hindi ito kusang mahulog sa'yo This is something na dapat simulan mo.
itanim mo at ito ay magbubunga at ito ay possible na maging stable pag ito ay nagbunga na. Magiging ano to, secured ka rito. So, meron pa parating na abundance sa'yo, may mataas na potential dito na ito ay lalago or magiging successful ka dyan. Productive yan or stable. Pero pwede rin talagang may mamimit kang new person. Okay, sa romantic man yan or sa business or sa career. Yun lang, parang may ano kasi dito, toxic with the devil card. Okay, so nakikita ko this is something na okay, kung ano man itong bagay na ito, nasisimulan mo, pwedeng ma-attach ka ng matagal dito. Kasi ayan na, the devil is matagal na attachment eh. Pero pwede kasing toxic siya. Oh, malay mo, nagsimula ka ng ganito ganyan, tapos mahuhook ka pala dun. So, iwasan nyo yung mga bagay na nakaka-addict. Iwasan yung mga temptation, yung mga alam nyong hindi naman makakabuti sa inyo or unhealthy kasi yun yung devil card. At kasi pwede kang mahook. Pag sinabi nating mahook, wala, nalulung ka na doon. Hindi hirap mo nang tanggalin yung sarili mo. Yun lang naman yung warning dyan. Pero this could also be a toxic relationship kasi you are about to meet someone new, diba? Naalala mo yung sinabi dito, pwedeng romantic, pwedeng hindi. Malay mo, toxic pala yung connection na yun na paparating or yung bagong person na yan. And then you have the moon card. Meron itong kinalaman sa intuition mo, Capricorn. So, gamitin mo yan. Kung ano man itong mga feelings na to, gut feelings na yan, intuition na yan, paaramdaman mo mabuti. Possible na merong secrets or deception dito, ha? So, may mga hidden, may mga misteryo dito na kailangan maging aware ka or lakasan mo yung radar mo, pakiramdam mo. Okay? Next is Aquarius. Sun, Moon, Rising, Venus signs or post watchers, Aquarius. This will be your timeless goodbye for the next 7 days. And if you're interested na mag-avail ng aking private reading, Aquarius, pakipanood na lang yung intro, pinaka-umpisa or yung pinaka-dulo or yung mga nakalagay sa description. Hindi ko kontrolado yung mga energies na makukuha ng cards, pwedeng past, present, or future para sa iba. Pwede rin itong energy mo or energy ng person na nakaka-deal mo. So, merong Aries dito. Yes, strong energy na Aries, dalawang cards. Tapos, lunar eclipse. Yun lang yung sign na lumitaw dito eh. Dito sa lunar eclipse, there is, wow, something na may kinalaman sa emotion. Malalim na feelings or emotion. At meron ding timing na binabanggit dito, mga 3 months daw. Merong revelation, malaking revelation na paparating sa iyo. Pwede rin magkaroon ng panibagong emotional cycle or relationship or connection. So, nakikita ko dito, magigain ka ng clarity. Merong bagay na mga mabibigyan kasagutan, kaliwanagan. Pwede rin ikaw makareceive ng miracle or tulong. At pwede rin may mga pagtatapos dito. Basta may mga marireveal dito. Pwedeng mga feelings ito na madidiscover, marireveal. Pagdating sa 2 of Wands mo, pwedeng may mga delay dito. Pwedeng may mga pagbabago, postponement, rescheduling, pwede rin may mga plans na mauurong or biglang magbabago, mga plans na, basta may mga unexpected dito or may mga pagbabago sa plano or mga plano na hindi mag-work out. So, meron mga dapat kang ayusin or baguhin or i-adjust dito. Or may mga goals ka dapat. Pagsiset ng mga goals. Specific yung mga plans and goals dito sa card na to. At saka delay. Tapos dito naman with the Emperor. Uy, baliktad siya. Pagiging masyadong controlling o whether tao itong kinokontrol o sitwasyon. Masyadong pinangungunahan, di ba? Masyadong kinokontrol. Meron din tao dito na kulang sa discipline.
at tao na irresponsableng tatay, nanay, basta meron, magulang. Palagi siyang wala. Issues about father or issues nung may kinalaman sa mga responsibilidad. Or maybe ikaw to, parang hindi, basta meron ditong person na wala siyang control sa sarili niya or hindi niya kayang i-manage yung mga bagay na dapat niyang i-manage. Pagiging makitid ng pag-iisip or opinion, someone who is aggressive, dominating, manipulative, or dictator with the Aries energy. Okay? Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. This will be your timeless gabay for the next 7 days. Hindi ko kontrolado yung mga energies dito, Pisces. Pwedeng energy mo to, energy in person na nakaka-deal mo. Pwedeng past na, pwedeng present, pwedeng future pa lang. At kung interesado ka sa private reading ko, pakipanood na lang yung intro, yung pinaka-umpisa ng video, or pinaka-dulo, or pakitignan yung mga nakasulat sa description. Pisces, meron ka ditong labas ng labas tong Emperor energy sa iba-ibang signs. So, may malakas na Aries energy at saka Cancer. And also Leo. Wow! So, nakikita ko manunumbalik na yung kaayusan. Kung nagkaroon man dito ng mga drama-drama, toxic-toxic, trouble, mga pag-aalitan, awayan, hindi yung nagkokontrahan, ayan, nakikita ko dito na mababalik na yung harmony. At mareresolve na whatever issues or yung mga dramas na meron dito sa paligid-ligid. Oo, may mga problems, conflicts, dramas na mareresolve. Nakikita ko dito magkakasundo-sundo na. Basta meron ditong something na nung una hindi sila nag-a-agree sa isa't isa. Pero magkakaroon na ng resolution or pagkakasunduan tungkol dun sa bagay na pinagtatalon-talunan nila or pinag-aagaw-agawan, no, to be specific. And you have the Chariot, so definitely there is moving forward for you. This is advancement, progress, or leveling up for you, Pisces. Or it could be na meron kang something na iniiwanan na kasi tapos na yun or hindi na siya relevant sa'yo. Kumbaga, next level ka na nagle-level up ka na. So, ayan. O baka meron something like ambition na matutupad or meron kang goal na marireach or destination na matutuloy na yung pagpunta mo ron, pagbiyahe mo or paglipat mo doon. Basta definitely merong strong will, energy na magpo-propel sa iyo para ikaw ay mag-advance or mag-move forward. So, andyan yung iyong buong-buo yung kalooban mo, determinasyon mo, willpower mo, andyan yung success na abot kamay, nasa control ka, hawak mo, kontrolado mo yung mga bagay-bagay, andyan din yung iyong passion, yung pagiging, yung action, no, effort. So, meron something about travel, travel, nabulol lang ako, travel. So, sabi ko nga, pwedeng may pag-abroad. Wow, yung iba talaga dito, nagle-level up kayo. So, pwedeng promotion ito. Or makukuha niyo yung job na gusto niyo yung position na yan. So, definitely, you are in control, Pisces, sa iyong sitwasyon. Kaya, most likely, magiging successful ka talaga. At napaka-action-oriented mo, isa pang reason yun. Meron ka talagang ma-accomplish matatapos dito. You are in a powerful position, definitely, with these two cards. And nakikita ko there is stability, leadership, confidence na magagawa mo, makaka-accomplish mo yung bagay na yan. And something about father, no, may bagay ba related sa'yo na sa tatay mo or ikaw being a father. Okay? Or a boss, yan. So, ayan, all signs. Thank you all for being here. Sana makatulong sa inyo itong reading. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.